So, ito nga ang nakakasad sa part na bilang isang OFW, ang mawalan tayo ng mahal sa buhay. So, itong ibang lahi na to ay sobrang iyak kasi nga nawala na ang kanyang ama and then namaalam na. So, hindi siya makauwi. Siguro ayaw siyang payagan ng kanyang employer na makauwi sa kanila na madalaw man lang ang kanyang ama sa huling hantungan. May mga ganito talagang tao na pag nag-abroad tayo, isip na natin na hindi na natin palagi na pumunta tayo ng abroad sa malayo. Talagang nagkakataon ng ganito. Dapat matatag tayo. And then, matapang sa hamon ng buhay. Kasi dito sa abroad, iba ang buhay. Pag umuwi ka na at nandun ka sa inyo, sa Pilipinas, pag kahit sa ibang bansa ka man o kung saan ka man pumunta, pag nandito ka na sa abroad, iba na ang buhay mo. Kaya lagi tayong maging ready sa anuman ang ating kakaharapin pag tayo ay umalis na sa ating bansa. Dahil hindi natin alam ang mangyayari. Dahil dumadating na lamang ito. So, yun nga ang nakakasad. Buti na lamang kung ang employer mo ay papayagan ka pag may mga ganito. So, ito ang nakakalungkot sa lahat. Ang nawalan ka ng mahal sa buhay tapos hindi ka man lang makadalaw at makauwi. Ang napakasakit. Pero wala tayong choice. Kasi nga, nandito tayo sa ibang bansa nagtatrabaho and hindi tayo makauwi-uwi. Kasi nakakulong tayo dito. Kaya lakasan natin palagi ang loob natin and then pray lang tayo palagi kay God na matatapos din ang hirap, mga pagsubok at makakauwi din tayong lahat. So, napakahirap talaga ang mamuhay sa abroad. Napakalayo. Tapos hindi mo na alam kung anong nangyayari sa inyong bansa, ibang lahi ka man, or saan dako ka man mapadpad. Pare-pareho lang yan na may pamilya na nasasaktan at may damdamin din. So, nakakasad no? Kasi nagpunta tayo ng abroad sa trabaho, hindi natin inisip na ganyan ang mangyayari. Tapos mababalitaan na lang natin ang mga mahal natin sa buhay na nawala at na maalam. So, lagi nating lalakasan ang ating loob kasi hindi lang tayo ang nakakaranas. Napakahirap ang malayo sa pamilya. Buti man lang kung may magandang trabaho at may makukuha kang trabaho sa inyong bansa sa kahit sa Pilipinas na hindi ka nalalayo sa mga mahal mo sa buhay. Napakahirap no? Hindi mo na alam ang nangyayari, nanilipasan ka na ng araw, ng taon. Yung mga anak mo, yung pamilya mo, nawawala. Yung mga anak mo lumalaki, hindi mo malagaan. So, hanggang kailan tayo magtitiis? Diba? Kahit tumanda tayo dito, ganun at ganun pa rin. So, lagi natin lalakasan ng ating loob, manalangin palagi na sana maging maayos na makauwi na tayo lahat-lahat. Kasi, wala namang ibang pinangarap ang mga OFW kundi ang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal nila sa buhay, ang kanilang mga anak. Lalong-lalo na ako nagpapaaral. Naway malampasan lahat ng mga pagsubok. Diba? Kasi nakakalungkot, nakakasat na makakita ng mga ganito. And then, ma-experience mo din sa sarili mo minsan. So, lakasan natin palagi ang ating loob, mga kababayan. Napakalungkot pero wala tayong magagawa dahil pinili natin ang magimang bansa.